Coach Yeng Yao mga bro may sinabi tungkol kay Justin Brownlee at kay Mark Carino kinukuha na kaya ng Barangay Ginebra. So 2 linggo nga mawawala si Japit Aguilar mga bro dahil sa injury. Kaya maraming laro nga ng Barangay Ginebra ang kanyang mamiss. Malaking bagay nga itong si Japit Aguilar sa tinatakbong sistema ni Coach Tim Cone, partikular na sa opensa. Although nanalo naman sila kahit wala ang kanilang dalawang local scorer na sina Japit Aguilar at Stephen Holt, maraming ang hindi kumbinsido na kakayanin nila ang kanilang mga susunod na kalaban without Japit Aguilar at Stephen Holt. Ayon nga sa source mga bro ay tinitingnan na daw ng Barangay Ginebra kung kukunin nila itong si Mark Carino ng tira perma jeep. Well, para sa akin mga bro, kailangan din talaga ng Barangay Ginebra magkaroon ng legit center na mas bata at kayang tumagal sa court. Pero mukhang injured naman itong si Mark Carino dahil hindi nga ito naglalaro sa tira perma jeep. Ang second option nga ng Barangay Ginebra ay kumuha ng big man sa ibang team. Mga malalakas na team nga ang nakaabang sa kanila mga bro gaya ng TNT, SMB at Meralco Bolts na alam naman nating hitik sa big man. Kaya tsambahan na lang talaga mga bro kung matalo nila ang mga team na yan without Japit Aguilar. May Troy Rosario pa naman pero undersized talaga si Troy kapag ginawa nilang primary center. Matakaw nga sa foul itong si Troy Rosario kaya kailangan ding mag-ingat upang aabot siya sa dulo. Sa kabilang banda naman mga bro, Coach Yeng Yao may sinabi tungkol kay Justin Brownlee. Ito nga si Justin Brownlee ay bagsak ang laro kontra Hong Kong Eastern. Alam naman natin na siya ang isa sa mga inaasahan ng Barangay Ginebra pagdating sa opensa. Pero kontra tira perma jeep naman mga bro ay halimaw na 49 points naman ang kanyang ginawa. Siya din ang unang import na umiscore ng ganyan ngayong conference. Pero ayon nga kay Coach Yeng Yao mga bro, hindi mo nga pwedeng baliwalain si Justin Brownlee kapag bumagsak ang kanyang laro dahil GOAT na yan sa ating liga. Kaya babawi at babawi yan. Well, totoo naman ang sinabi ni Coach Yeng Yao mga bro. Delikado talaga kalaban si Justin Brownlee kapag nag-i-struggle sa mga unang laro dahil babawi talaga yan. Kilala naman natin itong si Justin Brownlee kapag gusto niyang i-take over ang laban. Siguradong pupuntos talaga yan. Pero malalaman pa rin natin yan mga bro kapag contender na kukunan na ang kanilang makakalaban. Hindi nga kasi ganun kahigpit ang depensa ng tira perma jeep kaya madaling nakakapunto si Justin Brownlee. Masusubukan pa rin talaga si GB sa mga team na physical dumipinsa. Sana maging consistent na din ang kanyang shooting beyond the arc kung saan siya kinakatakutan mga bro. Dahil kontra Hong Kong Eastern nga sobrang sama talaga ng kanyang shooting. Mabuti na lang at nakabawi naman siya laban sa jeep. Pero kung masama pa ang kanyang naging shooting, iwan ko na lang talaga lalo na't wala pa ang kanilang dalawang local scorer na sina Japit Aguilar at Stephen Holt. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?